litong-lito na po, hindi lang kami kundi yung buong sambayanan kung ano talaga ibig sabihin nito. Unang-una, ang sinabi ni Presidente Marcos nung pumunta siya, nagkaroon na daw ng tapos na deal, nagkapirmahan na, nag-shake hands na, nag-picture taking na. Ang sabi ni Presidente Trump, zero tariff ang lahat ng US exports. Pinaliwanag naman ni Pangulo Bongbong na hindi naman daw zero lahat. So nagkakaiba doon. Conflicting reports on the exact contents of the trade deal that may or may not have been finished by Yusek Gepti, hindi ko po alam. DTI at yung CPEA issued statements that on the other hand, negotiations are still ongoing. Despite statements from DTI and OCPEA, reports indicate that in fact the Philippines has agreed to eliminate nearly all tariffs and non-tariff barriers to U.S. imports while strengthening intellectual property protections and increasing U.S. imports. Meron din mga report that the U.S. reserves the right to terminate the agreement at any time, imposing all kinds of reservations with any country of concern, and furthermore, there is a military component. Ano ba talaga ang nilalaman nito at bakit kinailangan pumunta sa Amerika samantalang 19%? Pare-pareho, pantay-pantay lang naman sa 5 na ASEAN nations. Ni hindi tayo pinagbigyan, nandito na tayo at pinag-iinitan ng mga Chino. Ito yung problema natin. Ano ba ang totoo? Ang tanong ko, magpakatotoo kayo, sister. Please. Now and forever, napakahirap po ng ganito. Ikalawa, may duda ako sa legality ng pinasukan nating trade deal. There are 42 commitments by the Philippines, the US only 5. US will not in the near or further future raise tariff rates. It can possibly be argued that the agreement is unfair to the Philippines, institutionalizes trade inequality that overwhelmingly favors the Philippines. The agreement, as some legal luminaries have stated, reduces the Philippines to an economic vassal of the United States, subservient to imperial impositions in the area of trade and investments, derogating independent foreign policy, national sovereignty, national interest, independent national economy effectively controlled by Filipinos, fails to protect Filipino enterprises against unfair trade practices, trade on the basis of equality and reciprocity. Ang dami pong nakikitang violation ng ating mga constitutionalist, pati na rin ang legal, kung talagang po pwede ba sa pamamagitan lamang ng executive agreement ito. Nabanggit na natin at sinabi na ni Senator Subiri kung ang FTA, ang Free Trade Agreement natin sa Korea, kinailangan pa ng isang treaty. Bakit ito? Nasakop halos lahat. Walang treaty. Ba't nagkaganon? Medyo nalilito tayo dyan. At ikatlo, tulad nga na nabanggit ng aking co-chair, meron ba tayong plano? Ano nga ba yung plano natin? Naipit na tayo sa ganito. Meron bang plano? Nakita na po namin, ang GAA 2026, walang laman doon na contingency plan para sa tariff imposition. Walang tulong sa mga Pilipino na mapipinsala, laking dagot sa SAPI, ang ating electronics industry. Patay na kapag 100% yung binabatbat nila. Wala nang matitira. Yan ang number 1 export natin. Umabot ng 60%, walang matitira dyan. At ano ang strategiya natin? May pinili na ba tayong mga domestic industries na palalakasin at talagang pagagandahin para mailaban sa ibang bansa? Where are our strategic directions? So tatlo po yun. Siyempre ay may solusyon. Marami po akong solusyon. Short term, medium term, long term. Pero sa kasamaang palad, wala po akong nakikita ni sa budget, ni sa salita ng DTI, DFA at iba pa. Ako'y kinakabahan ng todo-todo. Nakita natin ang India, nabanggit na, yung Thailand, ang Singapore. Halos binaliktad nila ang reorganization ng gobyerno nila dahil sa problema na ito. So unang-una, negotiation. At nabanggit din na defense partner tayo. Tayo ang kaisa-isang MDT, isang katutak na EDCA. Hindi ba na-leverage yun ni Yusek Gepti, Secretary Go, Secretary Recto, at Secretary Roque? Ikalawa,
Wala akong nakikitang plano for market diversification. How do we expand our markets? Have we spoken to all our partners and all our buyers? Wala bang pakikiusap? Wala ba tayong kasunduan sa Middle East, Africa? Pinag-uusapan namin ni Secretary Lazaro. Iilan lang, kakarampot lang ang embassy sa Africa at sa South America, mga booming areas. We need to expand markets. And thirdly, of course, the issue of domestic strengthening and resilience of the hard-hit and distressed industries in this case, as well as the strategic directions for future progress and development. To look into this tariff being imposed by the US. I filed it during the 19th Congress. I'll refile it again, so that it will be referred to this committee. But my main concern is the same with Senator Amy Marcos, our semiconductor industry. The semiconductor industry is, for me, one of the bright spots. Ganong kalaki po ang matatamaan po kung mag-i-impose po ng taripa sa ating semiconductor industry. On top of that, the entire semiconductor industry, Mr. Chairman, both direct and indirect, employs about 3 million people, and growing at around about 150,000 a year. So, in other words, the same with the BPO industry, the semiconductor industry of our country can be cultivated and can be a major economic driver of our country. But if the tariffs will severely impact the semiconductor industry, it will be slowed down, and eventually it might also face disappearance. Because just yesterday, Mr. President, I was watching a documentary on YouTube because of the CHIPS Act of the US. A lot of this semiconductor industry in the whole world, not only located in China, but in the whole world, are being incentivized to come back to the US, set up shop, and eventually produce chips in the US, both low-end chips and also high-quality chips. So it's not only tariffs that is being a major challenge to our semiconductor industry, but also the subsidies and incentives being given in the US itself. So, Mr. Chairman, I thank you for conducting this hearing, and we would like to hear from our semiconductor group. What are the challenges they are facing, and how can we help them? It's eventually it is important also to extend some form of assistance to our semiconductor industry so they can continue to be a main economic driver of our country. Ako po ay ang chairman naman ng Public Information. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na nagkaroon po ng napakaraming issue patungkol dito sa taripa na ito po ay naisampal sa ating kababayan. Alam niyo po, sa ating mga Pilipino, tayo ay tapat sa pagiging kaibigan ng Amerikano. Ako po ay masasabi ko na ang tawag ko nga sa kanila, amang Amerikano. Noong panahon po na kampanyahan para kay Trump, ako po'y nangampanya sa kanya. Dahil naniniwala ako na yung kanyang Make America Great Again, kasama Pilipinas. Kasama tayo doon. Kasi tayo tapat sa kanya eh. Sa usapin ng militarily, talagang tapat tayo. Gusto ko pong maintindihan higit sa lahat para akin pong maipaliwanag sa ating mga kababayan na itong taripang isinampal sa atin ay makabubuti. Sapagkat pagka binasa niyo po ang maraming mga artikulo, puro negatibo. Kaya po ako'y nagpumilit na sumama sa usapin nito para doon po sa aking committee ay maipaliwanag ko po na ito ay maganda para sa atin at magiging Make Philippine Great Again. Kaya sana po itong paliwanagan na ito ay maging maliwanag sa lahat katulad po ng sinabi ng ating tagapangulo at ng ating pangalawang tagapangulo. Tulungan niyo po kaming maipaliwanag ito sa taong bayan. Dahil ito po may negatibong, kahit saan po kayo pumunta, napaka-negatibo.
Duda si Senator Amy Marcos, mga kabayan, dito po sa legality ng trade deal no, na pinasok po ni President Marcos Jr. nung pumunta po siya doon mismo, mga kababayan, sa Washington para po makipag-usap no, dito po kay President Donald Trump, na kung saan yung original na taripa ay 20% pero nabawasan lang ng 1%, mga kababayan, 19% na lang, at tinawag pa si PBBM ni Trump na hard negotiator daw, mga kababayan, pero 1% lang naman ang nabawas, at merong pong 42 na commitments, mga kababayan, no, ang ginawa ng Pilipinas, at 5 lang, mga kababayan, na commitments ang sa Amerika, at kung ano-ano itong mga commitments na ito, mga kababayan, ay hindi po natin alam. At marami daw po itong violation, no, mga kababayan, patungkol dito sa ating mga batas, no, sa constitution natin. According daw po yan sa mga legal na mga luminaries, mga kababayan. At si Senator Amy Marcos ay nabahala patungkol dito dahil kung ano-ano po kaya itong mga commitments na ginawa, mga kababayan, ng sa pamamagitan ni ng administrasyon ngayon at itong si President Trump, mga kababayan. At makikita daw dito po sa GAA, no, itong General Appropriation Act ngayong 2026, wala pong contingency plan na nakaabang or nakalagay doon, no, para po dito sa tariff imposition, mga kababayan. Walang tulong sa mga Pilipino na mapinsala or posibleng mapinsala patungkol dito sa mga taripa na ipinataw ng Amerika dito po sa Pilipinas, lalong-lalo na dito sa industriya ng electronics, mga kabayan, dahil dito po sa Pilipinas ay meron din po tayong semiconductor, no, nag-i-export din po tayo. Loyal na loyal tayo sa Amerika, mga kabayan, pero ito po ang ginawa ng Amerika sa atin, no, itong mga taripa nila. Ang dami nating mga EDCA sites dito, no, nagiging defense partner tayo, naging ally, at kabaliktaran ang nangyari sa atin. Ito pala ang napala ng Pilipinas, mga kabayan. At ito nakakabahala, mga kabayan, kung ano po itong mga 42 na commitments na pinasok ng Pilipinas ngayon dito sa Amerika, mga kababayan. So talagang kailangan malaman ito ng mga Pilipino kung ano po kaya ito, mga kababayan, no? Personal po talagang pumunta doon si President Marcos Jr. sa Amerika. Ang dami niyang bit-bit na mga kasama, mga kababayan, at kung ano kaya itong mga pinasok niya ay hindi pa po natin alam, mga kababayan. At ito nga po si Senator Gatchalian na nababahala din patungkol nga po dito, no, sa semiconductor industry natin, na nasa 3 million people ang nagtrabaho dito, mga kababayan, na maapektuhan, posibleng maapektuhan pag maapektuhan yung kanilang or itong industriya na ito, mga kababayan. Pwede po itong mawala sa atin dahil ang Amerika ay parang mayroon silang batas doon na ibalik na sa Amerika itong mga kumpanya, malaki man o maliit, no, itong mga gumagawa ng chips. So parang gusto nilang ibalik na doon na lang sa kanilang gawa ng mga chips, mga kababayan. So malaking epekto po ito or epekto dito sa ating bansa kung once na mabalik ito doon sa Amerika, mga kababayan. Marami po mga Pilipino maapektuhan sa pangkabuhayan, mawala ng trabaho. At para po sa aking personal na opinion, mga kababayan, no, mismong kapatid nga ng presidente ay duda dito sa legalidad ng trade deal na pinasok ng Pangulong Marcos. Ay syempre, paano pa kaya tayong ordinaryong Pilipino? At magtataka rin tayo, no, kung ano kaya itong mga commitments na ito, 42 na commitments itong pinasok ng Pilipinas dito sa Amerika. At baka may isa dyan kinalaman dito sa sigalot dito sa West Philippines, mga kabayan, kaya nasabi ni Senator Amy na nag-agresibo itong China, mga kabayan. At sa sobrang loyal ng Pilipinas dito sa Amerika, mga kabayan, ay buong pwersa po na pumunta ng Amerika, no, itong ating presidente kasama ang mga kasamahan niya, at gumastos ng milyones, mga kabayan, para sa biyahe, no, at only to find out na 1% lang pala itong ibabawas doon sa 20% na original tariff na ipapataw ng Amerika dito sa Pilipinas, mga kababayan. At samantalang doon sa Indonesia, tinawagan lang yung or nagkausap lang sa telepono, no,
itong presidente ng Indonesia at itong si President Trump, at binawasan din po sila mga kabayan ng taripa, no? At hindi man lang daw ginawang 15% na lang sana itong taripa ng Pilipinas, kasi sa sobrang loyal natin, ang dami nating mga EDCA sites dito mga kabayan, no? Mga base militar ng Amerika, pero walang epekto yung pag-negotiate doon ng Pilipinas mga kabayan kay President Donald Trump. At yun nga, tinawag nga pong tough negotiator daw itong si PBBM mga kababayan. At di ko alam kung may kabaliktaran siguro ang ibig sabihin yan mga kababayan, kasi itong tough negotiator, siyempre mas malaki sana ang porsyento ang nabawas, pero 1% lang, parang hindi naman siguro mga kababayan, parang kabaliktaran yung sinasabi ata ni President Trump mga kababayan patungkol dito kay PBBM. So ano pong opinion dito mga kababayan, dito po sa sinasabi ni Senator Amy Marcos, pati si Senator Win Gatchalian at si Senator Robin Padilla? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.